delivers His blessing to us using a man to deliver His blessing. Amen. Doon ko naintindihan yung Proverbs 13:22. Ang kayamanan ng masasama ay para sa mga matutuwid. Amen. Kasi hihibuin ng Diyos yung masamang yan. At yan ay gagamitin ng Panginoon para ikay pagpalain. Amen. Bakit kaya ganon? Gagamit siya ng uwak, gagamit siya ng widow, gagamit siya ng kung ano ng mga tao. Bakit ganon, Panginoon? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ako ng Panginoon. Gagamitin niya kahit sino para yung pagpapala niya ay dumating sa pintuan ko. Amen. Hindi ba? Kaya napakapalad natin, naglilingkod tayo sa Diyos na buhay. Amen. Ngayon po, makita ko kanina, binanggit ko sa inyo, yung man with a picture, gusto ko yun, kasi mas malaki ang reward doon kaysa yung lumapit doon sa man with picture. This is. Makita po natin, He will use anyone to sustain God's children's needs. If God uses a believer as a channel, that believer is guaranteed a great reward. Ulitin ko, kapag ang ginamit ng Panginoon sa isang mananampalataya ay mananampalataya din na magiging daluyan ng pagpapala para may deliver ng Panginoon, yung taong yan na ginamit ng Panginoon ay mananampalataya yan, malaki ang gantimpala niya sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Dito natin makikita mamaya, we will discuss the principle of sowing and reaping. Amen. Di ba may tithes and offerings tayo dito? Amen? Tapos meron tayong tinatawag na love gift or seed money. Dito pa makikita natin mamaya, si Abraham mismo nagtanim. What's this? Are you there? Amen po ba? Na mamaya, madidiscuss natin. Paano ba itong principles of sowing and reaping? Bakit mo nasabi, Pastor? Nasabi, if God uses a believer as a channel, that believer is guaranteed a great reward. Bakit? Kasi yung believer na yan, that believer is under the principle of sowing and reaping. Amen. Kaya mas malaki ang reward niya. Amen po ba? Amen. Paano ba tayo magtanim? Luke 6, punta kayo sa Luke 6 para makita natin. Luke 6. Hallelujah. Matthew, Mark, Luke. Amen. Luke 6:38. Hallelujah. Luke chapter 6, verse 38. Yung hindi po nakakaintindi dito, halimbawa, nakita ang isang Kristiyano nagtanim, yung hindi nakakaintindi, sasabihin, bakit kaya siya nagtatanim pa? Di ba? Di ba? Tingnan na yun, Luke 6:38. What's here? Are you there? Amen. Give, and it will be given to you. Amen. It's a promise. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. Amen? Amen. Magbigay ka, sabi, at ikaw ay bibigyan. Pagbalik sa iyo, siksik, Liglig ito. liglig, At at umaapaw. Bakit? Siksik, liglig, at umaapaw. Kasi you are planting under the principle of sowing and reaping. Amen. 2 Corinthians 9. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 9. Amen. Ito po, nilalayout ko itong foundation para maintindihan nyo mamaya. 2 Corinthians chapter 9. Sino po yung may pinapangarap dito na magkaroon siya ng sariling bahay? Amen. Taas kayong kamay. Ngunit hindi ninyo masabi-sabi kasi parang iniisip nyo napaka-imposible yan. Amen. Sino dito yung nangangarap na magkaroon siya ng air-conditioned na kotse na brand new? Amen. Amen po ba? Ngunit parang nag-aalangan ka kasi sabi mo, too much na yata yun. Amen po ba? Hello? Alam po ninyo, sabi nga ng mundo, hindi masama ang mangarap. Amen. Pero may sinasabi naman ang Biblia, pag nangarap ka, at yan ay nalugod ang Panginoon sa pangarap mo, ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Amen. Kahit imposible sa akala mo, pag nalugod ang Diyos, yung imposible niya magiging posible. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos na buhay. 2 Corinthians chapter 9. Hallelujah! Mamaya po makikita ninyo may nangyari pong malaking himala dito sa Bible. 2 Corinthians 9, verse 6 to 8. Are you there? Amen. Amen. He who sows sparingly, kapag magtanim ka rin ng kakaunti, will also reap sparingly.
He who sows bountifully will also reap bountifully. Magtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Gusto mo kumani ng marami? Amen. Tanim lang ng tanim sa mga pangako ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon makikita po natin so let each one give his purposes in his heart, not grudgingly or necessity. Huwag daw napipilitan o makunat. Amen. Amen. May kilala ba kayong makunat? Amen. Hindi na pwede gusto pang gamitin, palitan mo na. Amen. May nagsasabi ko sa akin, Pastor, ang kunat mo. Yung mga yero, ginagamit nila Aldred. Butas-butas na yan. Sabi ko, makapal pa eh. Ang kunat mo, bumili ka. Sabi ko, pwede pa yan. Kahit mag-basketball ka dyan, pwede pa eh. Yung mga yerong mga sinauna. Pero sabi niya, tabtab na ng butas ng pako. Sabi sa akin, makunat daw ako. Sabi ko, in Jesus name, hindi. Amen po ba? Amen! Masinop lang ako. Alam mo ninyo, ang tao pag masinop, pinagpapala din ng Diyos. Kasi hindi ka waldas eh. Kagaya ng mga kanin ninyo, di ba naman panis, ba't itatapon? Huwag mo kayo magtatapon ng grasya, magagalit ang Diyos. Amen. Kaya mo bang gumawa ng kanin? Hindi mo kaya, kapatid. Amen po ba? Yung mga po pwede pa, huwag itapon. Ngayon, kung sobra-sobra na yung tira-tira din yung ulam sa inyo, ipamigay nyo sa mga kapatid. Amen. O kaya dali nyo sa kantin namin doon. Dami ng estudyante dyan. Amen po ba? May sobra kaming lechon kagabi. Kalahati lang nakain namin eh. O, amen po ba? Praise God. Okay. For God loves a cheerful giver. Amen. Gusto pala ng Panginoon, yung cheerful. Amen. Na kapag nagbigay ka, nakangiti ka. Amen. Hindi ba kasi kapag nagbigay, ang cheerful giver po, pag nagbigay tayo, wag na natin ipaalam sa kaliwa yung ginawa sa kanan. Amen. Amen. Amen po ba? At natin nakangiti. Amen. God loves a cheerful giver. Sabi mo sa katabi mo, good, yun ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Pag binigyan mo na 1 kilong bigas si kapatid na si Ana, huwag mo lang ipamalita kay Aida, kay Lorna o si Fe, na sasabihin mo, binigyan ko na 1 kilo si Ana. Amen po ba? Amen. Praise God. Amen. At sabi dito, God loves a cheerful, Giver. sabi mo, cheerful, Cheerful. giver. Giver. Yung katabi mo, sabi mo, cheerful, Cheerful. giver. Come on, sabi mo sa nasa kanan mo, cheerful, Cheerful. giver. Giver. Huwag makunat, ha? Amen po ba? Verse 8, what's this? I want you to know in verse 8. And God is able to make all grace. Sabi mo, all. All. Sabi mo, all. All. All grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things. Pag ikaw ay cheerful giver, hindi ka makunat, hindi ka nanghihinayang, nagbibigay ka ng may pag-ibig. Sabi ng Panginoon, pasasaganain ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Hello? Meron po isang instance. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas gusto ko yung man of picture. You go to 2 Kings. Go, really quick. 2 Kings chapter 4. Amen. Praise God. Sino na po rito yung natutong magtanim? Taas kayong kamay. Amen. Ito po ang gayahin ninyo. 2 Kings chapter 4, verse 8 to 17. Are you there? Amen. Now it happened one day that Elisha went to Shunem. There was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. Noong pong si Elisha ay nagpunta sa Shunem, meron pong isang babaeng kagalang-galang. Amen? At laging pinapakain si Elisha. 2 Kings chapter 4. Nasa 2 Kings ako, chapter 4. Lagi niyang pinapakain si Elisha. Tumingin kayo rito. Hindi ka magbibigay ng love gift sa isang tao na wala kang nadideserve. Amen. Ulitin ko.
Hindi ka po pwedeng magbigay ng love gift sa isang tao na wala kang nadidiscern. Amen. And I believe that Elisha, na-discern ito ng babae na mayroong maganda kay Elisha. Elisha is a good land. Matabang lupa. Kaya lagi niyang pinapakain. Amen. Hello? Ito na po ngayon. Eh si Elisha may pangangailangan. Kailangan ni Elisha kumain, kailangan niya na matirhan. Amen? Itong ginawa ng babae. Watch this. So it was often as he passed by, he would turn there to eat some food. Tuwing dadaan siya doon, sinabi ng babae, dumaan ka lagi sa aking bahay, doon ka kumain. Amen. Di ba ang sarap pakainin ng mga lingkod ng Diyos? Amen. Kahit matatakaw. Amen? Di ba? Masarap pakainin ng lingkod. Ano mo pag pinapakain ninyo ang lingkod ng Diyos, pinagpapala kayo ninyo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya minsan parang ayaw ko na kumain sa mga tahanan ninyo eh. Kasi baka na maisipin nyo si Pastor naman, lagi na lang pupunta para sabihin, ano ulam? Di ba? Amen. Amen. Praise God. Now, makita po natin dito, and she said to her husband, sinabi niya sa kanyang asawa, look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. I want you to underline verse 9, regularly. So daily. Daily po, dumadaan doon si Elisha. At daily na kumakain doon sa bahay ng babae. Tumingin kayo rito. Mabigat po ang maintenance ng isang tao. Amen. Taas yung kamay. Kayong mga nakikitira sa inyong mga kamag-anak, dapat marunong kayong makisama. Mabigat ang maintenance ng isang tao. Wala tayong nahihingin libre ngayon. Kuryente, binabayaran natin sa Meralco. Tubig, binabayaran natin sa Nawasa. Pag hindi ka nagbayad ng tubig, putol. Pag di ka nagbayad ng kuryente, putol. Amen. Amen. Kaya kapag tayo nakikitira sa isang tahanan tayo mga Kristiyano, wala pong Kristiyanong garapal. Dapat marunong tayong makisama. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang Kristiyanong garapal. Natahimik yata kayo. Amen. Sinasabi ko katotohanan, don't shut me down, I'm preaching good. Amen. Amen. Wala pong Kristiyanong garapal. Dapat ang mga Kristiyano marunong makisama. Hindi nyo ba alam kapag nasa bahay ka, pinagpapala ka ng may-ari ng bahay? Amen. In return, ano gagawin mo? Pagpalain mo rin siya through your services, through your affection, through your concern, through pagiging responsibility sa isang tahanan, binibless mo rin yung tinitirhan mo. In return, nabibless ka niya. Both of you are blessed and you are a child of God. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Nakikitira ka na, ikaw ba't hindi marunong maglinis? Mabigat po ang maintenance na isang tao. I'm telling you the truth. Amen. Look at this man. Every day, he passed. What's verse 10? Sabi ng babae, hindi ko lamang papakainin ito. May nakikita ko sa tao ito. Hindi ko lamang siya papakainin araw-araw. Magtatanim pa ako! Sabi ng babae. Watch this, verse 10. Watch this. Yung babae, siya yung may dalang pitchin. Sabi niya, please, let us make a small upper room. Amen. Pinagawa niya ng apartment si Elisha. Amen. On the wall, and let us put the bed. Nilagyan pa nila ng kama, Sheraton, for him there. And a table. Meron pa siyang lamesa. And a chair. And lampstand. Meron siyang lampshade. Amen? Pero kung sa panahon natin ngayon itong babaeng ito, nagpatayo siya ng room para kay Elisha, air-conditioned, furnace, ang kamay malambot. Amen po ba? Kompleto sa appliances, kompleto sa gamit. At ang sinabi niya dito sa kanyang asawa, gawan natin ito. Whenever he comes here, he can turn there. Nagtanim na siya, pinapakain niya everyday. Nagtanim na siya, iniintindi niya, sabi niya, tataniman ko pa. Magtatanim pa ako. Ginawan siya ng tirahan. Amen? Amen. Itong babaeng ito walang hiningi sa Diyos. Wala siyang hiningi. Pero I believe in my heart, she has a desire. Amen. Minsan may mga hinihingi tayo. Kasi inaakala natin, yun lang ang pwedeng ibigay ng Panginoon. Pero nagsisinungaling ka kung wala kang desire sa puso mo. Amen.
Kahit pa paano mayroon kang desire. Pag ikay nag-asawa at wala kayong anak, ang desire mo magkakaanak kayo. Bakit ka pa nag-asawa kung di rin lang kayo magkakaanak? So may desire ka na magkakaanak ka. Kaya ka nag-asawa kasi mayroon kang desire na magkakaroon ng sarili mong pamilya. Amen po ba? Minsan, nakatira tayo sa isang maliit na tahanan at sa sitwasyon natin, sasabihin natin, imposible na kasi ganito sitwasyon ko. Tama na yung may matirahan ako. Pero may desire ka rin na magkakaroon ka ng sarili mong bahay. Minsan may hanap buhay tayo, pero may desire ka rin na nakikita mo yung mga hanap buhay na malalaki, na magkakaroon ka rin ng malaking hanap buhay. Hello? Sino po rito yung walang desire? Itaas ang kamay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kasi po pag may nagtaas ng kamay, wala kayong desire. Ang ibig sabihin, dapat sa inyo, huwag na mabuhay. Amen po ba? Lahat po tayo may desire sa puso natin. May mga desire tayo na mabayaran lahat ng ating pagkakautang. May mga desire tayo that God will move us from A to B. From better to best. Amen po ba? May mga desire tayo na magkaroon tayo ng sariling pamilya. Amen. Itong woman na to, there's something lacking on her. Wala siyang anak. Siya'y baog. Amen po ba? Amen. What's this? Nagtanim siya, tinaniman niya si Elisha, pinagawa niya ng kwarto, tinaniman niya everyday, pinapakain niya, marami siyang naitanim. Di po ba? Amen. Ito bang babae kita masasabi natin generous? Amen. Yes, generous. Kasi hindi niya sinabi kay Elisha, binigyan kita ng titirahan mo dyan, pagbayad ka ng kuryente mo. Generous siya. Amen. Dito ka kakain everyday, dito ka titira, bibigyan kita ng sarili mong pintuan, punta ka rito kahit anong oras, matulog ka dyan, magpahinga ka. So itong babae nito ay very generous. Amen po ba? Amen. What's this? What's this? Man is blessing. God will use another man. Amen. Itong babae nito meron siyang desire. What's this? Nagtanim siya, di ba? Until one day, sabi dito, it happened one day, he came there and turned to the upper room and lay down. Nakahiga si Elisha, nagpapahinga. Then he said, Gehazi, his servant, called this Shunammite woman. Sabi ni Elisha, Gehazi, pakitawag mo nga yung babae, Shunammita. So si Gehazi tinawag niya. Say now to her, sabi niya, I want you to underline verse 13. Look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Amen. Amen. Pag tayo po'y tanim ng tanim at yung pinagtataniman natin ay mabuting lupa at nagiging channel of blessing tayo, ang Panginoon, tatanungin niya sa iyo, anak, ano ba talaga ang gusto mo? Amen. 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 Oh, hallelujah. I claim that in the name of Jesus. Akin yun. Wala yata kayong mga gusto eh. Wala kayong kiniklaim. Amen po ba? Sabi, what's this? Do you want me to speak on your behalf to the king, to the commander of the army? Sabi ni Elisha, gusto mo? Lapitan ko yung pinakamataas na pinuno kasi si Elisha, man of God. Pag man of God po kayo, the trademark that you are a man of God, lahat ng tao, kahit sino pa siya, malalapitan dito. Amen. Amen po ba? At si Gehazi po sumagot. Actually, sabi ni Gehazi, he has no son and her husband is old. Wala siyang anak at yung asawa niya ay matanda na. Amen po ba? Amen. Inas ba ng babae na magkaanak siya, no? No. She never asked. But she has the desire. Amen po ba? Watch verse 15. So he said to her, call her. When he had called her, she stood in the doorway. Then she said, about this time next year, Elisha began to prophesy. Nag-prophesy na si Elisha. Kasi itong babaeng ito ay nagtanim generously. Sabi ni Elisha, ganito rin oras sa isang taon, ikaw ay mabubuntis, magkakanak ka ng isang lalaki. Amen. Hello? Amen. Tignan niyo yung sagot ng babae. Sabi ng babae, oh, this is too much. Tignan mo yung sagot ng babae. But the woman, nakalagay dito, when, no, my Lord, man of God, do not lie to your maid servant. Ang sabi ng babae, wag naman po, wag po kayong magsinungaling sa akin.
Kasi iniisip ng babae, matanda na siya, baog siya, iniisip niya matanda na rin yung asawa niya. Kaya sinabi niya kay Elisha, huwag magsinungaling sa akin. Sabi lang niya yun, pero sa desire sa puso niya, tuwan-tuwa siya doon sa natanggap niya. Na magkakaroon siya ng anak. Kaya pag may nag-prophesy sa inyo, at yung word of God ay dumating sa inyo, start planting that seed. Amen. At nag-plant siya, nag-plant. Amen po ba? At yun nga nangyari. The following year, nanganak siya ng isang lalaki. Amen. Amen! Yung blessing ng babae yon, ang Diyos na nagbigay, ginamit pa rin ng Diyos. Tao, si Elisha. Si Elisha naman, iblinis din siya ng babaeng may dalang pitsin. Pinagawan siya ng tahanan, pinagawan siya ng tirahan, pinakain siya. Lahat ng pangangailangan ni Elisha na sustain. Pero sabi ko nga sa inyo, yung may mga trademark sa Panginoon, yung mga na-identify ng Panginoon, pag sila nagpala, mas malaki ang pagpapala nila. Amen. Tignan ko bumalik sa babae, a son. Nasa kanyang pera, pero hindi siya makakabili ng anak. Amen. Hello? Amen. Dito sa ibabaw ng lupa, may mga bagay tayong mabibili. Merong isang bagay na hindi natin kayang bilhin. Amen. At yan ay ang kasiyahan natin maglingkod sa Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Now, makikita po natin na the woman never asked for a child. Kasi yung sitwasyon niya, matanda na siya, bago pa. If God is pleased, even though it is impossible, He will bring it to pass. All hearts desire. Kapag nakatanggap tayo ng salita sa Panginoon, tanim lang tayo ng tanim. Meron po tayo magandang example. Kilala niyo si Abraham. Amen. Si Abraham po yung nasa Old Testament. Amen? Tignan natin yung pagtatanim niya. Bakit siya pinagpala ng Panginoon? Genesis 14. Go to Genesis 14. Hallelujah. Praise God. Kaya sasabihin ninyo, yung sowing of reaping, abay, doon pala sa book of Genesis, mayroon na. Amen po ba? Amen. Genesis chapter 14. Are you there? Amen. 14 verse 18. Now Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. During this time, ang saserdote po ng Panginoon ay si Melchizedek. Amen. Nakaharap po niya si Abraham. What's this? Then Melchizedek began to prophesy. Nag-prophesy po si Melchizedek. Blessed be Abraham of God Most High, possessors of heaven and earth. And blessed be Most High, who has delivered your enemies into your hand. Nag-prophesy siya kay Abraham, na sabi niya, ang Diyos mo'y pagpalain. Sapagkat ang Diyos mong yan ang siyang nagbibigay ng pagpapala sa iyo at lahat ng kalaban mo. Sabi ni Melchizedek kay Abraham, sila ay magagapi mo. Anong ginawa ni Abraham na matanggap niya yung word? What's this? And he gave him a tithes of all. Amen. Nagtanim agad si Abraham. Sabi ni Abraham, oh, I received them when I planted. What happened after planting? Ito po nangyari. Go to Genesis chapter 15, yung sumunod na chapter. Verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in vision saying, meron na siyang salita na natanggap sa Panginoon to confirm. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. I want you to underline that. Ikaw ay tatanggap ng matindi at dakilang gantimpala dahil sa iyong pagtatanim kay Melchizedek. Amen. Amen! At tingnan natin, kapag po tayo ay nagtanim sa Panginoon, kahit po nasa sitwasyon tayo masama, sabi nga ng Panginoon, gagamitin niya lahat, pati raven. Meron pong isang insidente kay Abraham, na sila po ay nasakop po. At nakita ni Abimelech, si Sarai, maganda po si Sarai. At nung tanungin, asawa niya, si Sarai, sabi niya, Abraham, sabi niya, sino yung babae niya? Natakot si Abraham. Sinabi niya kay Abimelech, kapatid ko. Kapatid ko si Sarai. Asawa niya si Sarai, sinabi niya kay Abimelech, kapatid ko. Kaya ang ginawa ni Abimelech, kapatid mo ba? O, sama siya sa palasyo. Kasi nung araw, kapag ikaw ay nagustuhan ng hari, sasama ka.
Pinabayaan lang ni Abraham. Kasi natatakot si Abraham na baka patayin siya ni Abimelech. Sige, sama ka sa palasyo. So in short, kung kayo yon, yung asawa ninyo, kinuha ng iba, sa harapan ninyo, tapos sinabi pa ninyong kapatid ninyo siya, masisisi niyo pa ba yung asawa ninyo? Kung ikaw siguro yung asawa nun, sabi mo talaga itong lalaking ito, pinagpalit ako sa duwag. Amen po ba? Hello? Pero nakapagtanim na po si Abraham doon sa sinabi ni Melchizedek, na sinabi ni Melchizedek, lahat ng kaaway mo, magagapi mo. At tinaniman na yon ni Abraham. Hello? I'm teaching the principle of sowing and reaping. Nakatanim na yon. Nasabi ng Panginoon, you will have a great reward and I will give you exceedingly great reward. Eto ngayon, may nangyari ganito. At isang araw, kasi po nung araw, kapag mapapakasawa ka ng hari, hindi kanya didiretso agad, hindi. Ipiprepare ka pa niya.